Pebrero 2019, bumalik si Jasmine sa Maynila mula sa kanyang probinsya sa Nueva Ecija. Bitbit niya ang maliit na bag na may lamang lampin, mga laruan at gatas. Labis ang kanyang pananabik, lalo pat mahigit 1 buwan na mula nang iniwan niya pansamantala si baby Zeke kay Eric. Akala niya maikli lang ang 1 buwan pero para sa isang bagong ina, tila taon na ang lumipas. Pagbukas ng gate ng isang lumang boarding house, bumungad sa kanya si Leonora Clemente, ang ina ni Eric sa bahay, at wala rin kahit anong tunog na umiiyak na sanggol sa paligid. Napansin ni Jasmine na tila hindi makatingin ng diretsyo si Leonora kaya't nakaramdam siya ng pagtataka hanggang sa binigkas nito ang salitang ni sa bangungot ay hindi niya inakalang maririnig niya. Wala na ang bata, wala na si Zeke. Sa isang iglap, biglang kumirot ang dibdib ni Jasmine. Saglit siyang natigilan, nanlamig ang mga palad. Agad siyang naganap ng paliwanag kung nasaan si baby Zeke. Walang naging malinaw na sagot si Leonora at tila iwas sa pagsambit ng katotohanan. Sumugod si Jasmine sa loob ng bahay. Hindi naalintana ang mga tingin ng ibang nangungupahan. Isa-isang binuksan at kinatok ang mga silid. Wala si Eric. Wala ang sanggol. Wala rin ang crib na siya pa mismo ang bumili noon sa Divisoria. Maging ang mga bote ng gatas, wala kahit anong bakas sa loob ng kwarto kung saan niya iniwan ang anak. Paulit-ulit niyang tinatanong si Aling Leonora sa kinaroroonan ni Zeke, ngunit wala itong nakuhang anumang sagot. Sa dulo ng pasilyo, tuluyan siyang napaupo at nawala ng lakas. Ang inang nawala ng anak at hindi sigurado sa kinaroroonan nito ay isang masahol na pakiramdam. Nasa ganito siyang kalagayan habang nakasilip ang mga kapitbahay na tila nagmamasid ng mga susunod na pangyayari. Ngunit paano nga ba napunta si Jasmine sa ganoong sitwasyon? Bagong panganak pa lang noon si Zeke. Si Jasmine ay 20 taong gulang na pinag-aaral ng kanyang mga magulang sa Maynila dahil naniniwala silang mas maganda ang kalidad ng edukasyon kesa sa probinsya. Ngunit sa hindi inasahang pagkakataon ay nabuntis ito ng kanyang boyfriend na si Eric na 3 buwan pa lamang niyang nakakasama. Hindi niya pa lubos nakilala si Eric, ngunit dala na rin marahil ng kapusukan ng kabataan ay nabuntis siya. Natakot siya sa magiging reaksyon ng kanyang mga magulang sa probinsya at ayaw din naman niyang ipalaglag ang sanggol kung kaya't pinili na lamang niyang ipagpatuloy ang pagbubuntis. Ngunit itinago niya ito sa mga kakilala, lalo na sa mga magulang, hanggang sa tuluyan na siyang manganak noong Nobyembre 2018. Naalala niya kung paanong sa unang linggo pa lang ng pagiging ina, halos hindi na siya makatulog. May mga araw na hindi sapat ang pera para sa gatas, lalo't galing lamang halos ang lahat ng ito mula sa kanyang allowance na pinapadala ng kanyang ina. Si Eric ay madalas wala. Kung dumating man, may amoy ng alak o sigarilyo. At si Aling Leonora palaging may reklamo sa iyak ng bata, sa gastos, sa lahat. Nag-aalala rin si Jasmine na kapag natuklasan ng mga magulang niya ang kanyang sitwasyon, ay tuluyan siyang itakwil, kung kaya't upang maiwasan ang anumang hinala dahil sa matagal na niyang hindi pagpapakita sa mga magulang ay napagpasyahan niyang pansamantala munang umuwi sa loob ng 1 buwan. Iniwan niya ang bata kay Eric, hindi dahil gusto niya, kundi dahil wala na siyang pagpipilian. Iniwan niya ang bata sa maayos na kalagayan. Ngunit pagbalik niya ay wala na ito. Tuloy-tuloy ang daloy ng luha ni Jasmine. Walang tigil habang hinihintay ang pag-uwi ng kanyang kinakasamang si Eric para sa anumang paliwanag na alam naman niyang hindi niya matatanggap.
Lumipas ang magdamag at hindi umuwi si Eric. Kahit ang mga pagtatangka ni Jasmine na tawagan ito sa cellphone ay nabigo dahil pinapatayan lang siya ng kabilang linya hanggang sa tuluyan na nga niyang hindi makontak ang lalaki. Kinaumagahan ay umalis si Aling Leonora at iniwan siya sa boarding house ng nag-iisa. Isa sa mga kapitbahay ang lumapit sa kanya at nagbigay ng impormasyon na hindi niya lubos mapaniwalaan. Ayon dito, nakita niya umano ang isang babaeng nasa 40 anyos na ang pumunta sa kanilang tinutuluyan, 3 linggo na ang nakakalipas. At ibinigay umano sa babaeng ito ang kanyang anak na si Zeke. Nakita rin umano niyang nag-abot ng puting sobre ang babae kay Leonora bago siya tuluyang umalis. Nagulat si Jasmine sa narinig. Alam niyang may posibilidad na totoo ito kaya't hindi na siya nag-aksaya pa ng oras bago mahuli ang lahat. Kahit mugto ang mga mata dahil sa walang tigil na pag-iyak at dahil sa puyat ay nagpasya siyang umalis sa boarding house. Bitbit ang kanyang bag, ilang gamit at natitirang lakas sa katawan. Tinahak niya ang daan pabalik sa bus terminal. Hindi siya sigurado kung anong oras siya makakarating sa Nueva Ecija, lalong hindi niya alam kung paano haharapin ang mga magulang at kung paano niya ipagtatapat ang lahat. Madilim na nang bumaba siya sa harap ng lumang waiting shed sa tapat ng kanilang bahay sa bayan ng Likab. Wala pa man sa bahay ay tanaw na siya ng kanyang inang si Remy at amang si Eddie Tuazon na agad na sumilip sa bintana matapos marinig ang paghinto ng tricycle. Agad naman siyang tinanong kung ano ang problema at bumalik ito agad pagkalipas lamang ng isang araw at kung bakit mugtong-mugto ang mga mata nito. Bakas sa mukha ng ama at ina ang pagtataka at labis na pag-aalala. Sa loob ng bahay, hindi niya alam kung paano sisimulan ang lahat. Pinili niyang lumuhod at humingi ng tawad sa mga magulang bago magpaliwanag. Nagpatuloy siya sa pagtatapat ng kanyang sitwasyon mula sa kanyang pagkakamali. Ang inilihim nitong pagbubuntis, ang pagsilang nito kay baby Zeke at ang pag-iwan niya rito sa Maynila upang mapagtakpan ang katotohanan. Sinabi rin niya ang pag-iwan ng bata sa lola nito na si Aling Leonora, pati na rin ang hinalang ibenta nito ang bata. Unang nagpakita ng pagkadismaya ang kanyang mga magulang, lalo na ang kanyang ama na piniling lumabas ng bahay upang lumanghap ng hangin at magpalamig ng ulo. Samantala, bagamat nakarinig ito ng mabibigat na sermon mula sa kanyang ina ay dinamayan din naman siya nito makalipas ang ilang sandali. Pagdaan naman ng ilang oras ay bumalik din sa loob ng bahay ang kanyang ama. Kahit puno ng panghihinayang at halatang nasaktan dahil sa ginawa ng anak, nanaig pa rin ang puso ng isang ama sa kanya at tinanong ang anak sa address kung saan niya iniwan si Zeke. Nang sumunod na araw, isinama sila ni Jasmine sa Maynila. Dumiretso sila sa barangay hall. Doon, ikinuwento niya ang nangyari. Ang pagkawala ng bata, ang posibilidad na ibinenta ang bata. Pinakinggan siya ng kapitana at agad siyang inirekomenda sa municipal social worker. Sa opisina ng MSWDO, isang masinsinang tanong ang bumungad. May pinirmahan ba siyang dokumento ng pag-ampon? May kasulatan bang nagpapatunay na pinayagan niyang ipaubaya ang bata sa iba? Mariing itinanggi ni Jasmine ang lahat ng ito. Iminungkahi ng social worker na maghain ng police blotter at opisyal na reklamo si Jasmine upang agad na masimulan ang investigasyon. Sa sumunod na araw, bitbit ang Xerox copy ng birth certificate ng anak, ilang litrato at ang sulat mula sa MSWDO. Nagtungo si Jasmine sa presinto. Ipinasa niya ang reklamo sa duty officer at inirefer siya sa isang police investigator na si PO1 Romeo Makalig. Masusing nakinig ang officer sa reklamo ni Jasmine. Isa-isang tinanong ang mga detalye. Kailan huling nakita ang bata? Ano ang ugnayan niya sa mga taong binanggit? At kung may konkretong ebidensya ng pagbebenta.
Ipinakita ni Jasmine ang mga larawan, si Eric, si Aling Leonora at si Baby Zeke, nakalong niya sa ospital noong araw ng kapanganakan nito. Mula sa inisyal na pagtatanong, dinala ng investigador ang kaso sa isang malalim na pagsusuri. Ilang araw ang lumipas. Nagsimula silang mangalap ng pahayag mula sa mga kapitbahay sa boarding house. May ilan na nagbanggit ng sanggol na madalas umiiyak sa loob ng tinutuluyan ni Leonora hanggang isang araw biglang nawala. Lumabas din sa tala ng barangay na minsan nang nareklamo si Eric dahil sa isang domestic dispute noong nakaraang taon. Bukod pa roon, may dating partner umano siya na iniwan matapos manganak. Wala daw itong pakialam sa nabuntis at wala ring direksyon ang buhay. Isa pang tala ang nagsabing kasama sa tala ng mga gumagamit ng ipinagbabawal na gamot, si Aling Leonora. Nang tawagin para sa questioning, parehong tumanggi sina Aling Leonora at Eric sa lahat ng paratang. Ayon sa kanila, wala raw sanggol na naiwan sa kanilang pangangalaga. Sinabi nilang gawa-gawa lamang ni Jasmine ang kwentong ito. Sa kabila ng pagtanggi ay naging kahina-hinala naman para sa mga pulis ang kilos ng mag-ina, lalo pat pinapatotohanan ng mga kapitbahay na meron ngang sanggol na namataan dito 3 hanggang 4 na linggo na ang nakalilipas. Sa patuloy na investigasyon ay nanindigan ng mag-ina na walang Zeke na iniwan sa kanilang pangangalaga. Nang sumunod na mga gabi, habang pansamantalang nanunuluyan si Jasmine at ang mga magulang nito sa isang paupahan sa Maynila, ay naisip ni Jasmine na galugarin ang internet, partikular na ang social media upang humanap ng anumang lead upang makita muli ang kanyang anak. Sa paghahalungkat, nadiskubre niya ang mga Facebook groups at group chat kung saan lantaran ang kalakalan hindi ng mga produkto kundi ng mga sanggol na ibinibenta at ipinapaampon sa ilegal na pamamaraan. Nagsimula siyang magbabad gabi-gabi sa internet. Isang daigdig ng tahimik na kalakalan ang unti-unti niyang natuklasan. Gamit ang personal account, nag-post siya sa private group ng isang mensahe ng paghahanap nito sa kanyang anak na ibinenta ni Leonora at ni Eric nang wala siyang alam. Nakiusap ito na kung sino man ang nakakaalam ng nangyaring transaksyon o kung nasa kanilang kanyang anak ay ibalik na lamang ito. Inilakip niya sa post ang larawan ni Leonora at ang kuha ni Baby Zeke. Matapos mag-post si Jasmine ng panawagan, mabilis siyang nakatanggap ng samut-saring mensahe. Halos magdamag siyang nakatutok sa cellphone. Binabasa ang bawat notification at umaasang baka isa sa mga ito ay magdadala ng balita tungkol kay Zeke. Marami ang nagpakilalang may alam sa pagkawala ng bata. May mga nagsasabing nakita raw nila ang sanggol. May ilan namang nagsabing nasa kanila ang sanggol ngunit kailangan daw muna silang bayaran bago nila ito isauli. Hindi maliit ang hinihinging halaga. May nagpresyo ng 100,000, may nagpresyo ng higit pa. Ngunit sa bawat pagsagot ni Jasmine, kapansin-pansing walang makapagpakita ng malinaw na ebidensya. Walang nakakapagbigay ng kasalukuyang larawan ng bata. Walang makapagbigay ng sapat na detalyeng makakapagpatunay na si Zeke nga ang kanilang tinutukoy. Isa-isa niyang tinanggihan ang mga alok. Sa bawat araw na lumilipas, lalo siyang pinanghihinaan ng loob. Para siyang nangangapa sa dilim at naghahanap sa kawalan. Sa mga sumunod na araw, halos hindi na iniiwan ni Jasmine ang cellphone sa pag-asang makakatanggap siya ng konkretong lead. Ngunit sa dami ng mensaheng dumadating, karamihan ay pawang peke lamang. Mga taong humihingi ng pera kapalit ng walang kasiguraduhang impormasyon. Isang hapon, dumating ang isang mensahe mula sa isa sa mga kapitbahay sa boarding house kung saan siya dating nakatira. Ayon sa babae, may naalala raw siyang insidente ilang linggo bago nawala si Zeke. May isang babae
nasa pagitan ng 40 hanggang 50 anyos na dumalaw kay Aling Leonora. Hindi ito residente ng boarding house, ngunit tila pamilyar at namumukhaan niya ang babae. Ayon sa kanya, ito ay si Gloria Veneracion. Isa raw itong kilalang middleman sa iligal na bentahan ng bata sa kanilang lugar at mga karatig bayan. Hindi na nag-aksaya pa ng oras si Jasmine. Agad niyang ipinabot ang impormasyon sa investigador na si PO1 Makalig sa pamamagitan ng karagdagang pagsisiyasat at verification sa barangay records ng Caloocan na kumpirma ng mga otoridad ang pagkakakilanlan ni Gloria Veneracion. Isang operasyon ang isinagawa. Matyagang minanmana ng mga pulis ang lugar kung saan madalas makita si Gloria. Isang masikip na eskinita sa may monumento. Hindi nagtagal na aresto si Gloria habang pauwi mula sa palengke. Sa interrogation room ng presinto, sa harap ng mga pulis at social worker, unang itinanggi ni Gloria ang lahat ng paratang. Wala raw siyang kinalaman sa pagkawala ng bata. Hindi raw siya kilala ni Aling Leonora, ngunit habang tumatagal, unti-unting nabasag ang kanyang pagkukunwari. Inamin ni Gloria na nakipagtransaksyon siya kay Aling Leonora. Ikinuwento niya kung paano niya nakilala si Leonora at paano siya nagsilbing tulay sa pagbebenta ng bata sa isang mag-asawa. Bilang kabayaran, pinaghatian nila ni Leonora ang ibinayad ng mag-asawang kumuha ng sanggol. Sa masusing pagtatanong, isiniwalat ni Gloria na ang sanggol ay naibenta sa isang mag-asawang nakatira sa General Trias, Cavite. Hindi niya matandaan ang eksaktong address, ngunit nabanggit niya na ang pangalan ng mag-asawa ay Romy at Belinda Bustamante na nakachat lamang niya sa Facebook. Matapos ang pag-amin ni Gloria Veneracion, agad na gumuhit ang plano sa isip ng mga otoridad. Hindi sapat ang testimonya. Kailangan nilang mabawi si Baby Zeke sa paraang hindi magbibigay ng babala sa mag-asawang Romy at Belinda. Anumang pagkakamali sa operasyon ay maaaring maging dahilan para itago o ilipat ang bata sa ibang lugar o kung hindi man ay sa ibang bansa. At ito ang iniiwasan nilang mangyari dahil magiging imposible nang ma-recover pa ito. Sa pakikipag-ugnayan kay Gloria, inatasan siya ng mga pulis na makipag-chat muli sa mag-asawa sa dating account na ginamit niya sa pakikipagtransaksyon. Ang utos ay simple. Kausapin si Romy at Belinda at sabihing nais niyang bawiin ang sanggol kapalit ng pagsasauli ng pera. Ang layunin, mahikayat ang mag-asawa na muling makipagkita upang mabawi si Zeke nang hindi sila naghihinala. Sa isang maliit na silid sa presinto, nakatutok si Gloria sa cellphone habang binabantayan ng mga operatiba. Maingat ang bawat salitang tinatype niya. Sinubukan niyang magmakaawa. Sinabing kailangan niyang ibalik ang bata sa lalong madaling panahon. Ngunit sa halip na pumayag, malamig na pagtanggi ang natanggap ni Gloria. Ilang segundo lang ang lumipas, tuluyan na siyang na-block sa social media. Hindi na siya makapagpadala ng mensahe, hindi na rin niya makita ang account ng mag-asawa. Nabuo ang takot sa loob ng presinto, lalo na kay Jasmine. Malinaw ang lahat, wala nang balak ang mag-asawang makipagtulungan. At posibleng ngayong alam nilang may nagtatangkang bawiin ang bata, maaaring ilipat nila ito sa ibang lugar o itago. Hindi na nag-aksaya pa ng oras ang kapulisan. Agad na inihanda ang rescue operation. Nagplano sila ng maingat at mabilisang kilos. Isinama ang team mula sa Women and Children Protection Desk upang tiyakin na maayos ang magiging retrieval sa bata. Inabot din ng ilang araw bago matrack ang kinaroroonan ng mag-asawang nakabili sa bata. Ang tirahan ay nasa isang subdivision sa General Trias. Nang araw na makakuha ng search warrant ang pulisya, ay agad silang nagtungo sa lugar upang ma-rescue ang bata. Ngunit bago pa man sila dumating, ay tila natunugan ng mag-asawa ang gagawing operasyon
kung kaya't nagawa nilang ipuslit ang bata. Sa pagdating ng pulisya upang isilbi ang warrant, nagulat si Romy at ang kanyang asawa ngunit itinanggi nilang may bata sa kanilang tirahan. Gayunpaman, nakita sa loob ng bahay ang ilang kagamitang pambata tulad ng botelya ng gatas, isang crib at mga lampin. Sa puntong yon, kahit anong pagtatanggi ay hindi na sila pinaniniwalaan ng mga pulisya. Matapos ito ay nagtangka pa silang magpaliwanag. Nagsabing legal daw ang pagkuha nila sa bata, ngunit agad itong pinabulaanan ng mga dokumentong hawak ng mga pulis. Walang court order ng adoption. Napahagulgol ang mag-asawa sa kanilang sitwasyon. Halatang naging malapit na ang mga ito sa bata. Maya-maya pa ay isang numero ang tinawagan ni Romy at narinig na ito ay ang kanyang pamangkin kung saan pansamantalang ipinatago ang bata. Inutusan naman ito ni Romy na dalhin ang bata sa kanilang bahay at nagdesisyong isurrender na lamang ito. Ilang saglit pa ay dumating ang isang dalaga. Kalong-kalong ang isang maliit na sanggol na 3 buwang gulang pa lamang. Nang buhatin ng social worker ang bata, hindi niya napigilang mapaluha. Maayos ang lagay ng sanggol, ngunit bakas sa payat nitong katawan ang kakulangan sa tamang nutrisyon. Hindi na sila nag-aksaya pa ng oras. Agad nilang dinala si Zeke sa police mobile upang ilayo sa lugar. Samantala, matyagang naghihintay si Jasmine sa police station sa mga oras na yon. Pagod, puyat, nanginginig, ngunit hindi nawawalan ng pag-asa. Madaling araw nang marinig ni Jasmine ang pagdating ng police mobile sa labas ng istasyon. Hindi siya gumalaw sa kanyang kinauupuan. Parang natatakot siyang umasa. Natatakot marinig na hindi pa rin nila nakuha si Zeke. Pero nang makita ang pagdagsa ng mga pulis at isang social worker na may bitbit na maliit na sanggol, tila nagkaroon siya ng pag-asa. Nakasilip lang siya sa isang pinto. Hindi niya alam kung lalapit ba siya agad o mananatili sa kinatatayuan. Nanginginig ang kanyang mga tuhod. Nangingilid ang luha sa mga mata, pero pilit niyang pinipigilan ang sarili. Lumapit ang isang social worker. Bitbit ang batang nakabalot sa manipis na kumot. Sa isang iglap lang ay tumulo ang luha ni Jasmine. Sigurado siyang ang sanggol na nasa kanyang harapan ay ang kanyang anak na si Zeke. Niyakap niya ito ng mahigpit at nagpasalamat sa otoridad sa tagumpay ng pag-rescue sa kanyang anak. Pagkatapos ng ilang sandali, kasama ang kanyang mga magulang ay dumiretso sila sa ospital upang ipasuri si Zeke. Mabuti na lang at bukod sa bahagyang kakulangan sa timbang, wala naman itong malubhang karamdaman. Sa sumunod na araw, sinampahan ng kaso sina Eric Clemente, Leonora Clemente at Gloria Veneracion ng child trafficking na isang grave offense alinsunod sa Republic Act No. 9208 o ang Anti-Trafficking in Persons Act of 2003 na pinalawig pa ng Republic Act No. 10364, Expanded Anti-Trafficking in Persons Act of 2012. Samantala, ang mag-asawang Romy at ang kinakasama nito ay kinasuhan din dahil sa kaugnayan sa krimen. Hindi naging madali ang proseso. Isa-isang dininig ang mga testimonya. Sa korte, nilahad ni Jasmine ang lahat ng pinagdaanan niya mula sa hindi inaasahang pagbubuntis, sa kawalan ng suporta mula kay Eric at sa pagbebenta ng kanyang biyenan at ni Gloria Veneracion sa kanyang anak. Ang mga pahayag ng mga kapitbahay, ng social workers at ng mga polis ay nagsilbing matibay na ebidensya. Taong 2023, napatunayan ang krimen ng mga sangkot at pinatawan sila ng korte ng mga kaakibat na kaparusahan. Si Eric at Leonora na ama at lola ni Zeke ay nakasuhan ng hindi bababa sa 40 taon ng pagkakakulong dahil sa bigat ng kaso na itinuturing ng korte bilang qualified trafficking. Gayon din naman ang naging parusa kay Gloria Veneracion dahil sa active involvement nito sa krimen
at sa ilang testimonya na hindi lamang si Zeke ang unang batang ipinagbili nito. Samantalang mag-asawang Romy at Belinda ay pinatawan ng tig 20 taong pagkakakulong kaugnay ng krimeng kinasangkutan na napababa dahil sa kanilang kusang pagsasauli sa bata. Sa araw ng paglabas ng hatol, hawak ni Jasmine ang kamay ni Zeke habang nakasandal sa balikat ang kanyang ina na si Remy. Naroon din si Mang Eddie. Tahimik lang pero bakas sa mukha ang matinding pag-unawa at suporta. Hindi niya kailanman makakalimutan ang araw na yon. Hindi dahil sa pagkakakulong ng mga nagkasala, kundi dahil iyon ang araw na tuluyan niyang nabawi, hindi lang si Zeke, kundi pati ang tiwala niya sa sarili bilang ina at ang suporta ng kanyang mga magulang sa kabila ng kanyang pagkakamali. Balak ni Jasmine na magpatuloy sa eskwela, ngunit sa kasalukuyan ay nangako siyang pagtutuunan muna ng pansin ang pagpapalaki sa kanyang anak. Nangako siya sa sarili na hindi na niya muling iiwan ang bata sa kahit na sino man liban sa kanyang mga magulang na walang kapantay ang ipinakitang pagmamahal sa kanilang mag-ina. Alam niyang lalaking walang ama si Zeke, ngunit sapat na ang pagmamahal sa loob ng kanilang tahanan upang mapunan ang anumang pagkukulang na maaari niyang maramdaman sa hinaharap.